4:00 pa nga lang ay gising na si Baby kaya kailangan na din namin bumangon. Nagsimula nga yung paggising niya ng 4:00 nung nagdalawang buwan siya. Kahit nga inaantok pa ako ay magigising ka talaga sa kadaldalan niya. Nililibang ko nga muna pala si Baby paggising niya dahil pag wala kang ginawa ay magdadabog yan dahil magpapatayon at magpapagala. Kahit anong gawin kong hele para makatulog siya ulit, wala yung silbi dahil tatawanan niya lang ako. Sa totoo lang, mahirap bumangon ng 4:00 ng umaga pero ano magagawa ko, hindi ko naman matiis si Baby syempre. Habang hinihintay nga namin na sumikat yung araw, papalitan ko muna ng damit si Baby. Sando at short nga pala yung pinapasuot ko sa kanya para pag pinaarawan ko siya, madaming parte ng katawan niya yung maaarawan. 3 months na kasi si Baby kaya may damit na siya pagpapaarawan ko. Hindi tulad dati nung newborn siya, diaper lang talaga yung pinapasuot ko sa kanya. Dahil sa sobrang daldal ni Baby, ako na yung nauubusan ng sasabihin sa kanya. Dahil nga likuran yung bahay namin, natatakpan ng mga bahay at saka mga puno yung araw, ang ginagawa ko, pinapadede ko muna si Baby para pagpapaarawan na siya, hindi siya manggugulo. Routine na talaga namin yung pagpapaaraw sa kanya simula nung inuwi ko siya galing hospital, kaya sanay na siya, alam na niya kapag umaga, lalabas kami para magpaaraw. Madalas nga inaabot kami ng 1 oras sa labas dahil pinapagod ko muna siya, nililibang ko, pinapakita ko yung mga bagay-bagay sa labas para pagpasok namin, gutom siya tapos makakatulog na siya agad. Bago nga pumasok sa trabaho si Mr., pinapahawak ko muna para naman makapaghilamos ako at makapag-toothbrush. Ganito nga lagi yung morning routine namin ni Baby kapag kaming dalawa lang at nasa trabaho si Mr. Kapag napagod na siya, syempre kasabay nun ay magugutom na siya, magkakaroon ako ng pagkakataon para patulugin siya. Hindi ko agad nilalagay sa duyan si Baby pag tulog niya, naghihintay muna ako ng pagkakataon, sinasayaw-sayaw ko muna siya, nire-ready ko siya, tapos kapag nakita ko na yung chance, dun ko siya ibababa pag naalam kong okay na siya at makakatulog na siya ng matiwasay. Pagkatapos ng gising niya ng mga 4:00, matutulog na yan ng mga 8:30 AM, tapos i-ready ko na yung mga gagamitin niya para mapaliguan siya pag gising niya. Gumawa nga din pala ako ng mini vlog ng kanyang bath routine para sa mga interesado. Hintayin nyo na lang pagkatapos kong i-upload tong video na to, i-upload ko din yon para sa mga gustong malaman kung paano ko paliguan si Baby, ano yung mga ginagamit kong panligo sa kanya, at kung ano yung mga skincare na ginagamit ko sa kanya. Hintayin nyo na lang po yung video na yon. Hindi ko araw-araw pinapaliguan si Baby kasi minsan sobrang lamig ng panahon, ang ginagawa ko, hinihilamusan ko na lang siya. Pero kapag maganda yung panahon, tsaka mainit, ayun, araw-araw ko siyang napapaliguan. Heto lang yung mahirap kay Baby, ayaw niya nag-i-stay sa stroller, sa duyan, o kaya naman sa crib pag gising siya. Kailangan buhat-buhat mo talaga siya. Pagkatapos kong paliguan si Baby, alam na niya yung susunod, so dedede siya, and then matutulog na siya agad pagkatapos. Pag wala nga akong kasamang mag-aalaga kay Baby or wala nga hawak sa kanya, usually makakapag-almusal pa lang talaga ako pag tulog na siya. Nakakadalawang tulog nga si Baby ng umaga, yun yung 8:30, tapos yung pagkatapos niyang maligo. Sa pangalawang tulog ni Baby ng umaga, nagigising siya ng mga 11, so ang nangyayari, hindi na talaga ako nakakapagluto. Ang ginagawa ko, pinapabili ko na lang ng ulam namin si Mr. sa labas. Nakita niyo ba yung nakakalusaw na titig ng anak ko? Napaka-sweet, no? Napakasarap panoorin sa totoo lang. So ganito lang kami ni Baby pag gising niya, naglalambingan, naghaharutan, nagkukwentuhan. Minsan lumalabas din kami, naghahanap kami ng mga pwede niyang makita para malibang siya. Pagkatapos nun, dedede ulit siya, and then matutulog na siya ng lunch.